Okay, dito guys, tuturo ko kung paano gamitin si Ginger i-duplicate yung multiple IDs using different folders. Ang ginagawa ko dyan, kunyari, ito yung Ginger folders nyo. I-duplicate ko yan. Pero, bago mag-duplicate, i-delete muna natin yung mga laman na yung user, log, yan. Select nyo both, shift delete. Yan, delete nyo lang both kasi bumabalik naman yan once na mag-open tayo. Tapos sa config, open nyo lang, then delete nyo yung user info ... Pagka dinelete nyo yan, lahat ng IDs na na-doon sa Ginger na yun is mawawala. Okay? So, yun lang. So, after mo makapag-create yung Ginger folder mo, duplicate mo lang siya, Control C, then Control V as in victory. So, kung tatlo yung IDs, yung labeler ID mo, let's say 1, 2, 3, kung tatlo yan, so gawin yung tatlo din, di ba? Kung may, yan. Kung 5, di gawin yung 5. Para different folders, different IDs. Okay, next, copy ko ulit ito. Siguro ito na uli. Or ito, yan, copy ko lang yung pangalawa, paste. Ayan, magkakaroon siya ng copy, which is okay lang yan, walang problema dyan. Yan, kung mapapansin nyo dito sa iba ko, yan, dinuplicate ko sila. Kung ilang IDs yan, 7, so 7 IDs din. Kung 8, di 8 IDs. Kung 5, 5 din. Okay? So, ang advantage ng multiple IDs, multiple folders, is once na nagka-error yung isang ID nyo, ito lang i-clear user nyo sa folder na yun. Hindi madadama yung iba, di ba? So, ginagawa natin ng clear user. Yun nga, pag-delete ng user, folder, tsaka yung log, in case na may mga errors, diba? Or block image, yun, ganon. Clear yung cache, yan. Okay, next, is ilalabas na natin yung shortcut ng folder na to. So, focus muna tayo sa folder na to. Yung una nating Ginger. Gagawin nyo lang, pagkaganyan, right-click, punta ka sa Ginger 28, sa loob ng Ginger, right-click nyo yung software, send to desktop, create shortcut. Okay? So, ayun. Lumabas na siya doon sa desktop. Diba? So, once na nasa desktop na siya, i-move nyo lang kung saan nyo siya ilalagay. O, let's say dito. Okay? Tapos, right-click nyo. Rename. So, ang name na ilalagay nyo dyan is yung ID na ilalagay nyo. Let's say, gagamitin ko siya as filter. Okay? So, filter. Kunyari lang ha. So, yan. Kakopy ko yung ID. Ang kukunin ko lang dyan is yung last digit, yung 58 or start ako sa 54. Yan. Copy or rename, di ba? O kaya naman type nyo na lang rename. Tapos gawin nyo tong 54. Oh, na-delete, sorry. Undo. Ayan. Right click, rename, then lagay ko is 54. So, ibig sabihin, yung nakalagay na ID dito, ay lalagyan kong ID dito. Yung last digit is 54. Palatandaan. So, ang gagawin ko dyan, kakopy ko yung ID. Yan. Then, yun ang ilalagay ko doon sa shortcut na yan. So, meaning yun na nakalagay sa folder na yan. Diba? Separated. Tapos, paste ko yung password. Okay? Then, okay. So, user expired since shutdown na yung account na to. Hindi ko na siya ginagamit. Or expired na. Next is, ganun lang kasimple. Okay? So, duplicate nyo ulit. Let's say ito. Yung pangalawa. Ito. Yan. Right click. Send to desktop. Create shortcut. Drag nyo lang doon sa tabi. Para magkatabi sila. Yan. Then, right click. Rename. Then, lalagay ko dyan is 55. So, palatandaan. Then, yung ID na 55. Ito, nasa na si 55. 55 yan. Yan ang ilalagay ko naman doon, di ba? So open ko yan. Make sure na walang kung nag-copy kayo at may ID, ibig sabihin hindi yun na delete yung .5. So yan, kung mapapansin nyo wala, paste nyo dyan, di ba? Tapos copy, paste ko ulit doon. Okay. So, ganun lang kadali pag multiple IDs. Okay? Since example lang ito, yun na, meron na siya doon. I-delete ko na sila. Okay? Ngayon, kunyari, ito na yung mga ID na kapag duplicate na kayo. Kung tatlo yan, so tatlo. Kung 5, di 5. Mas okay kung mag-filter kayo is 5 ID. Okay, so mag-open ako dito.
Open ko muna na itong isang ito. So, yung labeler, ito yung labeler ID ko. Ang gagamitin ko is filter. So, meron ako ditong 6 filter IDs, okay? So, copy. Kakopy natin yan. Then, paste ko dito. Diba? Copy, paste. Tapos, ito, kakopy ko ulit. Then, paste ako dito. Then, okay. So, ganito ang lalabas dyan. Wala kayong gagalawin sa start time tsaka sa end time. Wala kayong gagalawin. Ang gagalawin nyo lang is sub-project ID at tsaka yung cache size. Okay na yung 3. Huwag yun ang baguhin. So, pwede yung gawin hanggang 10. So, mas mataas yung cache size, mas marami kang madadownload na mapa. Pero, mabigat sa software o sa computer mo. Kung mabigat, standard dito is 2 or 3. So, yung 3, okay na yan. Then, yung sub-project ID, okay? Explain ko sa project ID natin kung ano yung target nating i-filter. May ano sa taas. Let's say ito, ang tab na available natin is 2512. So no need, kahit hindi ka na mag-register, makakapul ka dyan. Lagay natin 2512. Ayan, so okay. So naka-ready na to, okay ko na lang yan later. Next, open ulit ako ng isa pa. Another folder, another shortcut, another Ginger. Separated folder, separated software. Gets? Okay, so pagka-open ko yan, login ko ulit another ID. Kuha tayo ng filter. Ito naman. Agree. Yan. So once nag-agree tayo, paste natin dyan si malaman ito yan. Sa isang folder naman, pinagsasama-sama mga labeler, filter, at saka checker ID. So para pag login ko, sama-sama na sila, okay? Palit ulit 2512. Tandaan nyo, walang babaguhin doon. Okay na to, 3. Tapos yung target lang ang gagalawin. Okay, dalawa na. So isa pa. So ito yung preparation. Naka-ready na sila. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So 6. Then press OK. Okay, 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 okay. Huwag niyong pipindutin yung person mode kasi iba yun. Sa filter ganito lang. Since naka-okay na sila, so dapat 6 yan nasa labas. Antayin nyo lumabas yan, 6 na. Ang gagawin nyo, click nyo muna yung una para di kayo malito ha. Pinaka technique. Click nyo yung una. Yes. Pag mag-start na kayo mag-work, press nyo si A and then si W. Kailangan naka-aw yan. AW. Meaning, mag-work ka na. Kung saan yung magda-download. Next, A, W. Kung ilan lang yung kaya ng software nyo, kung 3 lang, 3 lang. So, kung hindi, yan to. Yes, A, W. The next is A, W. Okay, next is A, W. Yan, downloading na sila. So, antayin mo lang muna sila matapos download. So, once na matapos na yan, then, saka tayo mag-start mag-grind. Dire-diretso na yan. Okay? Bigyan ko kayo sample. Sa filter naman, approve lang ng approve yung mga minimal error, konting edit. Within 10 seconds or 15, pasa. So, ang benchmark dito is 340 tasks is equals to 75 pesos. Yung mga fail, I'm not sure kung meron kayong share, parang alam ko meron, pero around mas 40% lang yata. Pero usually, approved task lang yung kinakount as babayaran. Okay. Ang pina-fail natin is yung mga matatagal gawin, lalampas ng 10 to 15 seconds. Fail natin. Kung hindi, siya madaling gawin. Okay, example, this one. Dito tayo sa first ID. Click nyo lang sa baba. Yan, antayin nyo lang. Pag medyo malag, antayin nyo lang muna. Kasi nagda-download yun ng kasunod na mapa. Yung cache natin, kung 3 nakalagay, meaning, up to 3 maps yung kaya niyang i-download. So, may naka-ready na, or may laman na yung kasunod na 3 mapa. Okay? So, kung 4 yung cache mo, so 4 na mapa. Kung 10, so 10 mapa yung nakapila. So, after may pasa to, meaning, may kasunod na siya. Kasi, depende sa cache size mo. Doon sa isang folder. Diba? So, yan. 6. So, ito, naka-forest. I'm not sure kung forest yan. Pero ito, fake water. Delete. Pagpapasa, approve, control, A. Diba? Next, click sa baba. Next ID ka na. Diba? Zoom in ang content. Check kung may edit. Kung wala, approve lang. So,
So antayin natin, medyo malag kasi nagda-download pa yung ibang IDs natin. So ang ginagawa ko dyan, minsan naantay ko muna siya matapos mag-download. Then pagkatapos na, so yun, saka ko siya pupuntahan. So dito may miss part kasi part 10 ng building na to, itong dalawang to. So medyo ayan, bukasan natin ng konti. Within 10 seconds kaya naman natin i-edit. So medyo naglalag siya kasi recording tayo. Ayan. Control A, pasa. Wala nang spacebar na gagamitin. Once na nag-control A ka sa filter, diretso pasa na yun. Once na nag-control F ka, diretso fail yun. Lipat agad. Ganun. Para madali. Hindi pwedeng isang ID o pwede isang ID. Gusto na sana yan. Ito, wala. Pasa lang ng pasa. Approve na yan. Kasi wala naman halos gagawin dun eh. Diba? Pasa lang ng pasa. Approve. Medyo pabigat. Nagda-downloading pa yata itong ibang IDs eh. Okay. So, medyo malag. Yan. Next ito, fake water. Kailangan delete yan. Kasi nasa black part. Imposible maging tubig yun. Ilupa itong katabi, diba? So, delete. Pasa, diba? Ganun nakadali sa filter. So, within 1 hour or 3 hours, kaya mong, yung iba, 3 hours, 2,000 tasks kayang gawin. Kasi mga sanay na sila. Pero ang ginagawa ng iba, dalawang o tatlong IDs lang ang gamit, pero mataas yung cache size, di ba? Tatlong filter IDs. O, walang may edit, control A, lipat, kahit huwag ka na mag-spacebar, matic send na yun. O, fake water, malayo pa lang, kita na. Di ba? Kung grass tong katabi, imposible maging tubig yon. Control A, pasa. Balik ka dun sa una. Click uli sa baba. Ayan. Pag ganun lang, pabalik-balik ka lang. Okay? Next is itong yan, fake water. Check nyo kung may bridge. Kung wala, delete nyo lang. So ito, medyo matatagalan eh. Hindi naman pwedeng i-fail natin yan tapos ipa-edit natin sa labeler side, di ba? Matatrack tayo dun. Nakalagay sa filter info is pangalan mo. Bakit ma-fail? Yun lang naman yung error, di ba? So dapat extra careful din. Pero kung ganun scenario yun, kaysa isang piraso lang, maybe accident. So ito, I'm not sure kung forest, medyo ambiguous. Labo na, pero mukhang shrub lang yan. Pinasa ko na lang, control A. Diba? So ito, medyo maraming error yata dito. So check natin kung residential lang to. So kaya naman na to ng merge lang, select all, merge. Basta residential, draw as one, then delete mo yon, yung part na yon. Then the rest, wala na. So approve, pasa, diba? Ganun lang kadali. Ito, walang laman, control A, approve, lipat. Ito, wala masyado, walang error. Pasa, control A, lipat sa baba. Ito, I'm not sure kung forest, naka-forest, approve uli. Balik uli doon sa umpisa. Diba? Ganun lang. Check. Maraming error. Kung wala naman, as you can see, wala naman mga big errors. Approve uli. Diba? Okay, so nakagano ng technique. Oh. Tapusin natin isang ikot. Okay. Padalawa, ito. Marami bang i-edit? Check natin. Kung meron, yun. Grounds lang. Isa, dalawa. Yan pa pala, dalawa. Tapos miss part na malaki. So, kung mabilis naman tayo mag-edit at medyo skilled na tayo, matagal na. So, ayan, pitikin lang natin. X, diba? Tapos na. Okay, hindi na ako mag-zoom in. Medyo shifted. 6 pixels naman yung error margin natin. Pagka ganyan, hindi na makalayo. Ayun, ang pixels na tinatawag, ito. Pag zoom in mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, naka 6 sila. So, yun yung margin of error natin. Pag sobrang layo, gawin nyo lang. Select nyo yung mga shifted, multiple. Adjust nyo ng konti. Ayun. Tapos, diba? Hindi naman tayo magtatagal doon ng ganun katagal. So, ayan. Medyo mabagal siya mag-download. Pag ganun na blanco, control din nyo lang. Okay? Next, explain ko. Kunyari, mag-out na ako. Bago ka tayo mag-out, wag na wag nyo gagawin na may stock tayo sa filter. Kasi hindi siya na-expire. Kasi wala siyang time limit. Okay? So, may stock yan dyan forever. Hindi man forever. I-clear din naman yan. Once na makita. Blanco. Control D. Blanco. Control D para mag-download. So, antayin natin matapos yung downloading. Medyo mabagal. Okay. Example. Pagka newbie tayo, start lang tayo sa siguro 2. Pag medyo nasasanay na tayo, start na tayo sa 3. Diba? Medyo bumilis-bilis ka na, nabibiting ka na. 4, 5, 6, 7, 8. Pero usually 3 at saka hanggang 5 IDs lang. Okay?
So, next. Balik tayo sa umpisa. Medyo mabagal talaga. Kanina ko pa napapansin. Ang bagal ng download. Kailangan yata natin mag-on ng VPN. Kung may VPN kayo, mas okay. Para extra speed din sa downloading ng task. Okay. So, ito. Example dito. Mag-out na ako. Ang gagawin natin, uubusin natin lahat yung laman ng cache or nung na-download natin. So, paano maubos yun? Ang gagawin nyo lang, i-click nyo yung W, gawin yung R. Okay? Yung A, kahit ignore nyo na yan. Kahit yan na yung naka-A automatic, wala na yung laman. Basta AR lang. Pagka working, AW. Okay? Kapag magre-rest, AR. Then, ubusin mo lahat yung laman yan. Paano siya ubusin? So, check muna natin. Maraming i-edit. Mukhang marami. Isa, dalawa. So, wala naman. Group lang to. Tapos ito, add ka ng konting layer dyan. Hindi naman yung uubos ng isang depende rin sa bilis mo. Kung mabilis ka naman mag-edit. Pero kung ganyan kalit lang na error, kaya na yun. No? Group. Tapos yun. Tapos ito, medyo may missing part. Konti lang naman maubos na oras sa atin yun. So, add ka ng dot. Then, adjust mo yun. Tapos, di ba? Hindi na ako magsusum in ng sobra. Then, pasa. So, once na naubos ko yung laman ng ID na to, i-close ko na yan. Then, focus na ako dun sa mga kasunod na IDs. So, ito, naka-AW. Yung isang ID na yun, AR ko ulit. Okay? Zoom in ng konti. Check na may error. Ayun. Hindi naman building yun. Wala naman siguro magpapatayo dyan ng ganong bahay. Sa gitna ng ilog. O, irrigation. Grounds, delete. Ito, missing parts. Medyo maraming i-edit. Pwede nating i-fail. Diba? Ayun o. Control F. Control F. Once na nag-fail ka, babalikin sa labeler side para ma-edit doon. Yun na fail natin. So, hindi siya counted. Ito, wala. I-AR ko na uli. Mag-out na ako. Control A. Hanggang maubos yung laman nung mga IDs mo. So, wag natin iiwanan ng may stock. Okay? So, ito, water. Ayan kung mapapansin mo. Plus bridge. Diba? Okay? Water. Yung ilalim niya ay water. Oh. Then, ito, bridge. So, pwede naman, kung mabilis ka mag-edit, click mo si bridge, E. Okay? So, medyo lumampas doon ng konti. Adjust mo yung dots. Yan. Then, dito, fill mo ulit. Ang pag-fill, gamit ka ng Y. Click ka sa water, press Y. Or balutan mo. Kung nahihirapan ka, press Y. Yan. Balutan mo yan. So, once na wala na silang tatagusan, click mo si space bar. Then, click mo yung target mo na i-fill. Okay? So, once na nag-mask ka, naka-water na yan. Pero, teka, lampas, diba? Pansin nyo, lampas. Ang gawin nyo, click nyo yung clipper tool sa taas. Boundary clipper. Pag kinilik nyan, automatic nga mapuputol. Ang kinakati boundary clipper is bridge, water, forest lang. Okay? Hindi niya kinakat si buildings. Pag lumabas si buildings, ito, nag-drawing kayo, lampas si buildings. Yan. Lumampas sa boundary mo. Ang boundary mo dyan is yung green. Pag nag-click ka ng clipper tool, hindi yan makakat. Pero pag yan pinalitan mo ng water, tapos nag-clipper tool ka, makakat na yan. Okay? So, ganun lang yan. Palit-palit lang. Diba? Kasi ito tubig, ito bridge. Yan. Then, pasa. Control A. Diba? Konting pitik lang naman eh. AR. Control A, pasa. So, naka-AR na to. May laman pa. Fake water, delete. Control A, lipat. So, pabilis ng pabilis. So, ito medyo forest yata. Ewan. So, pasa na yan. Ito, AR. Wala naman. Dito pa lang ganito kalayo, kita ko na. Wala naman, di ba? Control A, wala din. Control A. Ito, di ba? Wala din. Control A, pasa. So, nagpang-abot sila. Kasi ang bagal mag-send. Yan, nagpang-abot. So, pag naglo-load din, wag natin persahin. Antayin lang natin kung saan mag-activate. Matatapos. Yan. Pag dun sa isang ID mo, ganito na lumabas. Auto-acquired task is disabled. No more task in queue. Wala ka ng stock task. Safe ka nang mag-out. So, make sure lahat ng IDs na ginamit mo ganito lalabas. So, since ito, lumabas na auto-acquired task disabled, i-exit ko na yan. Yes, safe na yung isang yan. Ito, next, Control D. So nag-downloading task, ibig sabihin, meron pa siyang laman. Okay?
Make sure control D nyo. Yan, ito. Spam mo control D. Control D, control D. Wala na. Safe na yan. I-close mo na yan. Wala na siyang stock. Okay? Close. Next. Tayo natin matapos to. Control D. Oh, ito. Wala na din. Diba? Basta yung laman niya. Meaning. Basta make sure na bago tayo mag-out, naka-AR. Tapos, ganito na lalabas. Hanggang maubos yung task. Ipasa man natin. No? I-fail. Okay? Then, close. Control D. So, wala na din. So, naka-close na yan. Control D. Wala na din. Okay? Close. Control D. Wala na din. So, ganun lang. Same sa labeler. Multiple IDs. Duplicate folders. Yan. Kung mapapansin nyo dito, pag in-open ko yung isang folder na to, ang laman yan is isang filter, isang checker, isang labeler. Same dito, filter, checker, labeler. Tandaan nyo lang kung saan sila nakalagin. Okay? Pwede pa kayo mag-duplicate ng mga folder. Mag-separate ka nun sa filter. Dito, lagay mo. Separate ka ng checker ID. Yung checker ID, ginagamit sa 3D matching. Separate ka ulit ng folder dito. Diba? Para naman sa labeler. Pero, ayun, kung masipag kang mag-edit na mag-anan. Kung mapapansin mo, sa isang Ginger folder ko, may nakalagay na filter, labeler, at checker. Same dito. Pag in-open ko yan, may nakalagin dyan, filter, labeler. So, ganun lang ako. Kung ano yung trabahong gagawin ko, yan, agree. Doon lang ako yun lang mga nakalagay na ID. Kung bawa, kung mag-checker or checker ID gagamitin, ito din gagamitin. Okay? So,